Hindi nakasalalay kanino mang tao ang kinabukasan natin. Kadalasan, mga tao pa nga ang naglalagay sa atin sa hindi magagandang kalagayan, sa hindi magagandang sitwasyon. Patuloy mong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Matiyaga mong hinihintay ang tamang oras, ang timing ng Diyos. Kapatid, maging handa. Ang pagpapala ay maaaring dumating anumang oras mula ngayon. Huwag mainip ang pagkakataon na maghahanap sa iyo sapagkat ang pagpapalang para sa iyo ay talagang nakapangalan sa iyo. Matatagpuan ka ng mga tamang tao na pinadala ng Diyos. Hindi lingid sa Diyos sa mga hirap na pinagdaraanan mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na maaari kaming makapaglingkod sa inyo gamit ang mensahe mula sa Panginoon. Higit sa inyong iniisip, higit sa inyong inaakala, ang pagmamahal na mayroon ang Diyos sa atin. Ang mga pangarap, ang mga plano, at mga ginawa at ginagawa pa ng Diyos hanggang sa kasalukuyan upang maligtas ka at guminhawa ang buhay, upang magkaroon ka ng saganang buhay ay higit sa iyong inaakala. Kaya nga, maaari mong sabihin sa iyong sarili, kung pwede, kung magagawa mo, sabihin mo sa iyong sarili, mahal na mahal ako ng Diyos. Sabihin mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Huwag kang mahiya. Sabihin mo at ito ay makakabuti sa iyo. Sabihin mo, pinagpala ako ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Higit na mas makapangyarihan ang Panginoong Jesus na nasa atin kaysa sa kaaway niya na narito sa sanlibutan. Angkinin mo ang mga pangako ng Panginoong Jesus, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ito'y makakatulong upang gumaan ang iyong loob, upang lumakas ang iyong pananampalataya at makita na napakasarap magtiwala sa Panginoon. Ang paksa natin ngayong umaga ay may pamagat na ang tamang oras ng Diyos. O kaya ay God's perfect timing. Napakasarap isipin ang mga magagandang plano at mga pangako sa atin. Tinanggap natin ang mga pangako ng Diyos nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, kaya buhay na buhay sa ating damdamin dahil ang mga pangarap na ito ay ng Diyos ay alam nating totoo. Masikap natin ginagawa ang halos lahat ng mabubuting bagay para maparangalan natin ang Diyos. Masaya tayong naglilingkod sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataon talaga na parang pinahihintulutan ng Diyos ang mga pangyayari. Parang napakalayo sa inaasahan natin ang nagaganap sa ating paligid. Naniniwala naman tayong tapat ang Diyos. Ngunit paano kung masyado nang nagtatagal? Yung inaasahan mo na pangako niya, hanggang ngayon wala pa. It's been a long, long time. We don't see anything improving. Napakadaling pumasok yung discouragement sa ating isip. Parang hindi ito papangyayarihin ng Diyos. Yan minsan na nai-imagine natin. Ang tagal naman. Kaya yung iba, nag-give up na. Ayaw na. Pero ang good news, hindi ko mo nag-give up ka. Nag-give up na rin ang Diyos. God doesn't abort dreams. Yung mga delays, yung mga detours, yung mga disappointment, hindi yan makakapigil sa plano ng Diyos. Basta kung ano ang inumpisahan ng Diyos sa iyo, tatapusin niya ito. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6, For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the days of Christ Jesus. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ng Panginoong Jesus. Mapapansinin niyo na, iba ang Diyos. Iba siyang gumawa. Ang kanyang inuumpisahan, tinatapos niya. Hindi pwedeng hindi. Tatapusin niya ito sapagkat siya yung Diyos na gumagawa. Dinuktungan pa ito dito sa Isaiah 14:27. For the Lord of hosts has decided and planned. Ang Diyos ang nagpanukala. Ang Diyos ang nagdesisyon. For the Lord of hosts has decided and planned.
And who can annul it? Sino makakapagpawalang bisa nito? His hand is stretched out. Nakaunat ang kanyang kamay. Who can turn it back? Walang makapag-uurong ng pinlano ng Diyos sa iyong buhay. Napakaganda ng plano niya para sa iyo. Kung hindi man agad nangyayari, kung hindi man agad dumarating sa iyo, hindi ibig sabihin ito, nagbago na ang isip ng Diyos. O kaya ayaw na ng Diyos ituloy ito. Hindi ito ganon. Kailangan mong gamitin ang iyong pananampalataya. Patuloy mong pagtiwalaan ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mayroon siyang tinatawag na divine timing. Sa Habakkuk chapter 2 verse 3, "For still the vision awaits its appointed time. It hastened to the end. It will not lie. If it's slow, wait for it. It will surely come. It will not delay." Sabi sa Tagalog, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito yung parati ko, ito yung kailangan nating maintindihan. Huwag tayo magmadali. May sariling oras ang Diyos. Ang sabi ni David sa Psalm 27 verse 14, sa English Standard Version, ang sabi niya, "Wait for the Lord." Maghintay tayo sa Panginoon. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Ang sabi dito, maghintay tayo sa Panginoon. Manalig tayo sa Kanya at huwag manghihinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Hindi ka nalilimutan ng Diyos. Maaaring nalimutan ka na ng mga kaibigan mo. Maaaring sinadya kang kalimutan ng mga kabarkada mo, ng mga pamilya mo. Ngunit ang Diyos, kailanman, hindi ka niya kakalimutan. Nakikita ng Diyos ang pagluha mo, ang hirap ng iyong loob, ang mga pagdaramdam mo, ang pagsisikap mong magawa ang mabuti kahit binibigyan naman nila ng masamang kahulugan. Nakikita ng Diyos kung paano ka inaalipusta, ang pag-alipusta sa pagkataong ng mga mapagpanggap, ng mga mapagmarunong, ng mga nagmamarunong. Dilingid sa Diyos ang iyong karamdaman. Pakiramdam ng mo tila lumalala na ang iyong sakit. Alam ng Diyos ang problema mo sa iyong mga anak. Alam ng Diyos ang problema mo sa iyong asawa. Na kahit anong pagsisikap mo para maisaayos sila, parang wala itong halaga. Kaya nga, kung minsan tila ba may bumubulong na sa iyo na naririnig mo ang sinasabi, wala na. Wala ka ng pag-asa. Pinabayaan ka na ng Diyos. Ang advice ko sa iyo, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Ang totoo, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Inilalagay lamang niya ang lahat sa tamang oras, sa tamang pagkakataon. Kung ikaw may sakit, gagaling ka. Healing is coming. Promotion is coming. Freedom is coming. God has already put it on schedules. The date has already been ordained. Naiayos ng lahat ng Diyos ito matagal na. Kaya may tama talaga siyang oras at ito'y sa ikabubuti mo. Sa awit 102 verse 13, "Ikaw ay babangon at sa Sion ay maaawa sapagkat panahon na upang maawa ka sa Kanya. Ang takdang panahon ay dumating na." Mayroon siyang tinatawag na takdang panahon. Mayroon siyang tinatawag na set time. "You will arise and have mercy on Zion for the time to favor her. Yes, set time has come." Ipinakikita dito kung papaano si Haring David sa gitna ng pagsubok, ang tiwala sa Diyos ay hindi nagbabago. Kahit tumalikod at iniwan na siya ng lahat. Wala kang dapat ikatakot, lalo na kung ginagawa mo naman ang mga bagay na nagbibigay ng parangal sa pangalan ng Diyos. Pinapupurihan mo siya, pinaglilingkuran mo ang buhay na Diyos na nagsugo sa Panginoong Hesus upang tubusin tayo sa lahat ng kasalanan. Siya ang tutulong upang matawid natin ang ating mga pangarap. May tinakdang oras ang Diyos, tamang oras ng pagsasagawa, eksakto sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon.
mga karanasan. Narito ang ilang patotoo at karanasan ng mga tao at hindi ko nababanggitin kung kailan at sino-sino sila. Pero, ang una dito, ang sabi niya, hindi ko naman hinihingi sa Diyos o inaplayan ng promotion na ito. Feeling ko, di ako qualified. Ngunit, binigay sa akin kaya masayang masaya ako. Thank you, Lord. Yan yung patotoo ng isa. Unti-unting naranasan ko ang lakas. Ito ang sabi ng isang may sakit, unti-unti ko naranasan ang lakas mula sa hindi magandang medical report. Tuwing umaga, lagi kong sinasabi sa Panginoong Yesus, alisin mo sa akin ang mga sakit na ito, ang mga karamdamang ito. Kinahabagan ako ng Diyos hanggang gumaling na ako at nang ako'y magpa-check up, cancer-free na raw ako, sabi ng doktor. Pangatlo, ang patotoo ng isa, napakalaki ng problema ko sa aking mga anak. Lagi siyang laman ng aking panalangin. Dahil sa pagkahumaling niya sa bisyo, wala siyang panahon sa maraming bagay. Napansin ko, pagkatapos ko siyang ipanalangin ng ilang panahon, unti-unti, nagiging responsable ang aking anak. Tinutulungan na niya ako sa mga gawaing bahay na dati wala siyang pakialam. At minsan, masaya siyang umuwi at binalita sa akin. Ang sabi niya, Ma, natanggap ako sa trabaho. Pangako, tutulungan kita sa mga gastusin mo sa bahay nito. Ito yung mga patotoo na napakasarap pakinggan. Yung pang-apat, ang sabi niya, buong buhay sinisikap kong maging masagana ang buhay. Ang isip ko upang di maranasan ng mga anak ko ang mga kahirapang pinagdaanan ko dati. Nagsikap ako at nagpakasipag sa aking trabaho. Ginawa kong araw ang gabi. Ngunit parang walang nagbabago. Bigo pa rin ako. Ang sweldo ko parang dumadaan lang sa kamay ko. Bayad utang, utang doon, utang dito. Hanggang isang araw nagkaroon ng tanggalan sa kumpanya. Marami ang tinanggal, iba-iba ang kaso. May mga sinuspinde at may mga kinasuhan pa nga. Nagulat na lang ako. Ipinatawag ako ng boss ko at sinabi niya sa akin na nakikita ko ang pagsisikap mo. Yung galing mo sa trabaho at sipag mo sa trabaho. Ang walang kapaguran mong pagsisikap, sipag at katapatan sa Diyos. Kaya ikaw ay napiling manatili sa kumpanya. Kaya ito yung nangyari. Dahil doon sa kanyang performance, sa kanyang katapatan, siya ay promoted. Triple ang sweldo kaysa dati at binigyan pa siya ng sariling sasakyan na gagamitin sa pagsusupervise sa mga project ng kanilang kumpanya. Masayang masaya siya at eksakto, ang sabi niya, eksakto, magka-college pa naman ang mga anak ko sa pasukan. Yan ay ilan lamang sa mga kwento ng karanasan ng mga taong matiyagang naghintay sa Diyos. Tiwalang naniniwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang kalendar ng Diyos ay iba sa kalendar ng tao. Master ng Diyos ang buhay ng tao. Eksperto ang Diyos pagdating sa buhay mo at sa kinabukasan mo. Dalubhasa siya pagdating usapin tungkol sa buhay. Siyang nakakaalam ng lahat at higit na makabubuti sa iyo. Ang hinihingi lang ng Diyos ay mahalin mo siya at pagtiwalaan. Huwag mo siyang ipagpapalit kahit kanino. Ibigin mo siya ng higit sa lahat. Huwag mong katakutan ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Magtiwala ka sa Panginoong Yesus. Yan man ay pagsubok, karamdaman, legal battle, kaguluhan o pandemic, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoong Yesus na nasa sa atin. Ang tiyak, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kaisa-isa niyang anak, ang Panginoong Yesus. Pumayag ang Diyos na ang Panginoong Yesus ang tumanggap ng lahat ng parusang dapat sana ay atin. Namatay siya sa krus. Siya ang tumanggap ng lahat ng sumpa. Siya ang tumanggap ng lahat ng parusang dapat sana ay atin. Kaya ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3, verse 13, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa si Kristo alang-alang sa atin. Dahil sinasabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno.
Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang pangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ay, imbes na ikaw ay sumpain, imbes na ikaw ay parusahan, katumbas ng iyong mga kasalanan, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, pinagpala ka ng Diyos, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na kahit siya mayaman, naging dukha siya, alang-alang sa inyo, upang kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging maunlad ang buhay. Mahal ka ng Diyos. Sigurado ako na lahat ng pagsubok sa harap mo ay hindi pahihintulutan ng Diyos na makasira sa mga plano niya para sa iyo. Lakasan mo ang loob mo at patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa kahit anong pinagdaraanan, ito'y pagkakataon upang patunayan natin sa Diyos ang ating tiwala sa Kanya. Patuloy na mag-pray at magpasalamat sa Diyos. Sabihin mo, Father, thank you that my time of favor is coming. I'm not moved but what I see. I'm moved by what I know, what I believe. You already set the time to favor me. You already set the time to heal me. You've already set the time to turn this around. Hindi ba huli ang lahat? Buhay na buhay ang Diyos. Ang Diyos ang iyong pag-asa. Laging may oras ang Diyos para sa iyo. Siya ang nagtatakda, hindi ang tao. Ito ang pagkakataon natin para bumangon uli. Ito ang bagong oras, ito ang bagong araw upang parangalan, pasalamatan, at siya'y paglingkuran. Sapagkat anumang oras mula ngayon, pagagalingin ka niya. Hahanguin ka niya sa kagipitang kinasasadlakan mo. Palalakasin ka niya. Haharap ka sa isang bagong buhay, higit na mas maunlad, higit na mas masagana, at higit na mas malakas kaysa dati. Ang mga negatibong nakaharang sa iyong harapan ay katunayan na nakikialam na ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa napakagandang future na pagdadala niya sa iyo. Paulit-ulit kong naihalimbawa ang kwento ni David at hindi ko ito pinagsasawahan. Sa bagay, marami naman talagang kwento sa Bible na masarap bulayin, masarap balik-balikan at bawat pagbabasa natin dito, may nadidiscover tayo, may natututunan, sabi nga. 17 years old si David nang pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, yung tatay ni David. Ang dahilan ay para piliin sa 8 anak ni Jesse kung sino doon ang magiging susunod na hari ng Israel kapalit ni Haring Saul. Di maalis sa isip ko ang kwentong ito. Iniharap kaagad ni Jesse kay Samuel ang 7 makikisig at matitipuno niyang mga anak. Ang mga kapatid ni David na ito'y puno ng karanasan. Ang malungkot ni hindi sumagi sa isip ni Jesse at ng 7 magkakapatid na isali si David sa pagharap kay Saul kahit pabiruman lang sana. Pastol lang kasi si David at bata pa sa edad na 17. Sa paningin nilang lahat, hindi ito qualified do sa posisyon na haharapin niya. Masyado pa siyang maliit. Walang masyadong karanasan sa buhay. Di siya kasing galing o kasing husay ng kanyang mga kapatid. Ngunit nang iharap ni Jesse ang 7, ang sabi ng Diyos kay Samuel, hindi sila ang hinahanap ko. Basahin natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 6 ang pag-uusap ni Samuel at ng Diyos. Pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab, kapatid ni David. At naisip niya, sabi ni Samuel, sigurado siya na ito ang pinili ng Panginoon na maging hari. Pero sinagot ng Panginoon si Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin sa nagaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Tinawag ni Jesse si Abinadab at pinapunta kay Samuel.
Pero sinabi ni Samuel, hindi siyang pinili ng Panginoon. Pagkatapos pinapunta ni Jesse si Shammah kay Samuel, pero sinabi ni Samuel, hindi rin siya pinili ng Panginoon. Pinapunta ni Jesse kay Samuel ang 7 niyang mga anak na lalaki, pero sabi ni Samuel sa kanya, wala isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, sila na bang lahat ang anak mo? Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso, pero nagpapastol siya ng tupa. May isa pa, ang bunso, pero nagpapastol siya ng tupa. Mapapansin mo na parang hindi interesado si Jesse na iharap si David kay Prophet Samuel. Dahil siya yung pinakabunso, pinakamaliit, pinakabata, at siya ang pastol nila ng kanyang tupa. Kaya sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. Ito yung isa sa magandang linya nitong verses na ito na aking napansin. Hindi maitutuloy ang isang gawain hanggat wala ka. Ikaw na pinili ng Diyos. Yun ang sabi niya eh. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. Kaya no choice si Jesse. Kahit ayaw niyang iharap si David, ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta kay Samuel. At pagkatapos nang makita ito ni Samuel, sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. Kaya kinuha ni Samuel ang langis, pinahiran niya sa ulo si David, sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu Santo at umuwi na si Samuel sa Rama. Mapapansin niyo dito, maaaring yung mga tao ay nahusgahan ka na. Dahil yung iyong appearance, yung iyong kalagayan, yung iyong nationality, ang iyong educational background, ay hindi pasok doon sa standard na naiset nila. Ang problema, ang Diyos, hindi doon sa educational attainment, sa physical appearance, hindi sa nationality nakatingin. God looks at the heart. Kaya, don't be discouraged kung ang mga tao ay tinatanggihan ka. Promotion doesn't come from people. It comes from the Lord. Ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na pagkatao mo. Alam niya laman ng iyong puso. Nakikita niya ang kabutihan ng iyong loob. Alam niya kung paano mo ginagamit ang mga katangiang inilagay niya sa pagkatao mo. Siyang nakakaalam ng kababaang loob na mayroon ka. At sa Diyos, higit na mas mahalaga yung motibo mo, yung laman ng puso mo, kaysa pakunwaring paggawa ng mabuti. Si David ang pinili ng Diyos, ang pinarhiran ni Samuel ng langis, na parang maging si Samuel, pagkatapos siyang pahiran, umalis na lang. At pagkatapos, umalis si Samuel, si David naman ay agad nagbalik upang magpastol ng tupa. Hindi hinangad ni David yung trono ng pagiging hari. Bumalik siya sa pagpastol ng kanyang tupa sa bundok habang si David ay nagpapastol. Habang si David ay nagpapastol ng tupa, dinevelop niya lalo ang relasyon niya sa Diyos. Napuspos nga siya ng Espiritu eh. Kaya inayos niya lalo ang kanyang maganda ng relasyon sa Diyos. Higit kaysa dati, lalo siyang nagpakalapit-lapit sa Diyos. Pinagbuti niya ang pag-aalaga ng kanyang mga tupa, alang-alang sa Panginoon. Inawitan niya ng mga pagsambang awit ang Panginoon, nag-aral siyang gumamit ng mga string instrument at nag-compose ng mga kanta, ng mga awitin para sa Diyos na tinatawag natin sa kasalukuyan ng mga gospel song. Dinevelop niya ang kanyang mga skills, yung talent, yung abilities, dahil nalalaman niya na siya pinili ng Diyos,
Hindi siya nagmamadaling umupo sa trono. Ang iniayos niya ay ang kanyang relasyon sa Diyos at ginawa niya at pinag-aralan ng maraming bagay sa hangaring maparangalan ng Diyos. Sa isang awit na kinompose niya sa awit 104 verses 1 to 6, ang sabi niya dito, "Let all that I am praise the Lord. Let all that I am praise the Lord. O Lord my God, how great you are. You are robed with honor and majesty. You are dressed in a robe of light. You stretch out the starry curtain of the heavens. You lay out the rapture of your home in the rain clouds. You make the clouds your chariot. You ride upon the wings of the wind. The winds are your messenger. Flames of fire are your servants. You place the world in its foundation, so it would never be moved. You clothe the earth with floods of water, water that cover even the mountains." Parang ganito yung sinasabi niya sa Tagalog version. Pupurihin ko ang Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon. Panginoon kong Diyos, kayo ay dakila sa lahat. Napakaganda nitong komposisyon na ito. Nadadamitan kayo ng kadakilaan at karangalan. Nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit at niladlad nyo na parang tolda ang langit. Itinayo ninyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa ninyo ang mga alapaap na inyong sasakyan at inilipad ng hangin habang kayo'y nakasakay. Ginawa ninyong tagahatid ng balita ang hangin at ang kidlat na inyong utusan. Inalagay ninyo ang mundo sa matibay na pundasyon, kaya hindi ito matitinag magpakailanman. Ang tubig ay ginawa ninyong parang tela na ipinambalot sa mundo at umapaw hanggang sa kabundukan. Makikita natin dito na naiintindihan ni David ang principles of timing. Habang siya'y naghihintay, gumawa siya ng mga bagay para maparangalan ng Diyos. Nag-compose siya, na nag-compose ng mga kanta. At makikita niyo dito, parang lumalim ng lumalim ang pagkakilala niya at pagkaunawa sa Diyos. At parang naging malinaw sa kanya, unti-unti ang mga plano ng Diyos para sa kanya. Matiyaga niyang hinintay ang itinakdang araw ng Diyos para sa kanya. Habang hinihintay niya ito, lalo niyang pinagbuti ang dati ng mabuting relasyong mayroon siya sa Diyos. Naunang ibinigay ng Diyos ang anointing bago ang appointment. Nararamdaman ni David, hindi maliit, hindi biro, hindi maliit, malaki ang plano ng Diyos para sa buhay niya. Hindi niya ito hiningi. Hindi niya ito pinangarap. Hindi niya ito hinangad. Ang Diyos ang may gusto nito. Ang Diyos ang nagplano nito para kay David. Ang Diyos ang naghangad. Ang Diyos ang nagplano. Ito ang dahilan kaya ipinanganak siya upang gawin lahat ng nakalulugod sa Panginoon. Basta ang Diyos ang nagplano, ilalagay niya ito sa iyong isip. Sigurado ako, ito'y sa ikabubuti ng buhay mo at ng mga taong nasa paligid mo. What God promised was already on the schedule. The date has already been set. Tandaan ninyo yan. Hinihikayat kitang magbalik loob. Magbalik loob ka na sa Diyos. Kung ikaw naman ay may maganda ng kaugnayan sa Panginoon, lalo mo pang pagandahin ang maganda mong relasyon sa Kanya. Ano ang nangyari pagkatapos pahiran ng langis ni Prophet Samuel si David? Matagal. Kung sa kasalukuyan, maaaring nainip na tayo, ang tagal naman. Sa akin lang ito. Maaaring kinakantsawan na rin si David ng kanyang mga kapatid. Oy, mahal na hari, nasaan na ang iyong trono? Pero parang walang nagbabago. Parang dati lang. Hanggang isang umaga dumating ang mga inutusan ni Saul sa kanilang bahay. Basahin natin ito sa 1 Samuel chapter 16. From verse 14, umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Sinabi ng mga inutusan ni Saul sa kanya, "Malinaw po na pinahihirapan kayo ng masasamang espiritu na pinadala ng Diyos. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marurunong tumugtog ng alpa at tuwing pahihirapan kayo ng masasamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tutugtugan po niya kayo ng alpa at bubuti na ang pakiramdam ninyo." Sinabi ni Saul sa kanyang mga utusan, "Sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa at dalhin ninyo siya sa akin." Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan,
nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita, at sumasa sa kanya ang Panginoon. Nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse para papuntahin sa kanyang anak ni Jesse na si David na pastol ng mga tupa. Kaya't pinapuntan ni Jesse si David kay Saul na may dalang mga regalo. Isang asno na may kargang tinapay, isang balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas, at isang batang kambing. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan siya ni Saul. Kaya't ginawa niyang tagadala ng armas si David. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Saul kay Jesse na nagsasabi, hayaan mong manatili rito si David para maglingkod sa akin dahil natutuwa ako sa kanya. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos, umaalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Mayroong tayong tinatawag na timing. Paulit-ulit yon. Timing is coming. Dumating ang tamang timing kay David. Pero hindi pa para siya maging hari. Ang Diyos ang nagpapadala ng mga tao. Ang Diyos ang nagpadala ng mga tao upang ibigay kay David ang pagpapalang hindi naman niya hinihingi. Ito'y pangako ng Diyos. Ang meron lang kay David ay matyagang paghihintay sa oras na itinakda sa kanya ng Diyos. At habang naghihintay, inaayos niya ang dapat ayusin sa kanyang buhay. Pinag-aralan niya paano patayin at huntingin ang mga mababangis na hayop na pumipinsala sa mga alaga niya. Mapapansin natin dito yung katangian ni David. Kahit tagapag-alaga lang siya ng tupa, isang maliit, hamak at pangkaraniwang gawain ng mga batang tulad niya, pinagbuti niya ito. Alang-alang sa Panginoon, alam niya ang prinsipyong ito, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Sa akin lang po ito. Ano kaya ang reaksyon ng mga kapatid niya at mga kapitbahay nang dumating yung alipin ni Saul na sumusundo kay David? Itong alipin na ito maaaring uniformado at malamang bulungan ng mga chismakers yung mga kapitbahay ni David. Kasi mula sa pastulan ng mga tupa, pansinin niyo ito mabuti, mula sa pastulan ng mga tupa, ngayong umaga, iba ang landas na nilalakaran ni David. Patungo siya sa palasyo o sa bahay ng hari ng Israel, di niya inaplayan ito, wala siyang padrino, hindi siya hininga ng requirement, siya ay personal na ni-request ni King Saul upang pumunta sa kanya sapagkat doon na siya magtatrabaho. Ang sabi nga dito sa verse 19, nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse para papuntahin sa kanya ang anak ni Jesse na si David na pastol ng mga tupa. Noted si David na siya ay pastol ng mga tupa. Kaya pinapunta ni Jesse si David kay Saul. Walang magawa si Jesse. Ano po? Ang may gusto na nito ay ang Diyos at si Haring Saul ang tumatawag na sa kanya. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan siya ni Saul kaya ginawa niyang tagadala ng armas si David. Hindi siya basta dumating doon para tumugtog lang, kundi siya isinasama ni Haring Saul. Pagkatapos, nagpadala ng misahe si Saul kay Jesse na nagsasabi, hayaan mong manatili dito si David para maglingkod sa akin dahil natutuwa ako sa kanya. So, sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa, yung kanyang string instrument. Pagkatapos umalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Pinili ng Diyos si David at pinangakuan. Parang ikaw, pinili ka rin ng Diyos at pinangakuan ng Diyos. Nakatakda ang araw ng promotion para sa iyo. Maaaring sa kasalukuyan ay hindi pa. Pero may nakatakdang araw ang Diyos para sa iyong promotion. Maaaring hindi mo pa agad-agad ito matanggap. Magtiyaga kang maghintay. At habang naghihintay,
patuloy mong pag-aralan o patuloy mong parangalan at sundin ang Diyos. I-develop mo ang iyong skill habang ikaw ay naghihintay. I-develop mo ang iyong talent habang hinihintay mo ang mga pangako ng Diyos. I-develop mo ang iyong mga abilities para magamit mo, para habang hinihintay mo ang Diyos, ang mga skills, talent, and abilities mo ay nagagamit mo para tuloy-tuloy maparangalan mo ang Diyos habang hinihintay mo ang pagkakataon. Hindi mo ito ginagawa para lang basta yumaman, kundi para maipakita ang iyong personal na pagkilala sa Diyos. Pinagbuti ni David ang pag-aalaga ng tupa. Pinag-aralan niya at ginalingan ang paraan ng pagpuksa sa mga mababangis na hayop upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga alaga. Pinag-aralan din niya kung paano niya hahandugan ang sariling komposisyong awit gamit ang husay niya sa pagtugtog ng alpa. Nagpakahusay siya sa composition, sa pag-compose ng mga magagandang awit para sa Diyos. Sa harap ng Diyos, may nakakakita man o wala, ginagawa niya ang kanyang gawain para maparangalan ng Diyos. Di niya tiningnan ang mga mali ng iba. Hindi siya nakatingin sa pang-aalipusta ng iba. Nakatingin siya sa Diyos na pumili at nangako sa Kanya. Mula pastulan patungong palasyo ng hari, ang dating hinahamak-hamak, ang dating minamaliit, nagtitiis at nagsisikap makasunod sa kalooban ng Diyos, ngayon katabi na siya ng hari, hinahangaan, tinitingala. Maaaring ikaw ay tinawag ng Diyos upang magtayo ng isang kumpanya. O kaya maaaring ikaw ay tinawag ng Diyos upang magtayo ng isang negosyo. Maaaring ikaw ay tinawag ng Diyos upang maging isang mahusay na gobernador, tagapamahala ng isang bayan. Maaaring tinawag ka ng Diyos upang maging isang teacher, maging isang engineer, maging isang doktor, maging isang pulis o sundalo. O maaaring tinawag ka upang maging misyonero o tinawag ka upang maging pastor. Lahat ng ginagawa mo, kahit sa tingin mo'y wala itong kaugnayan sa mga pangarap mo o sa calling ng Diyos sa iyo, basta ibuhos mo ang husay at galing mo sa iyong ginagawa. Gawin mo para sa Diyos. May nakakakita man o wala. Your time is coming. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng salita ng Diyos na si David ay gustong-gusto ni Saul. Sapagkat nakikita niyang itong taong ito'y develop ang mga abilities, skills, and talent. Kaya mula sa pastulan, naglingkod si David kay Saul. At nagustuhan siya ni Saul, kaya ginawa niyang tagadala ng armas si David. Pagkatapos nagpadala ng mensahe sa Saul kay Jesse na nagsasabi, hayaan mong manatili rito si David para maglingkod sa akin. Natutuwa ako sa kanya. Hindi ba nakakatuwa na mabanggit ng hari na natutuwa siya sa iyo? So, may bago ng trabaho si David. Napansin niyo po ba yun? Promoted na siya. Saul was the king of Israel. He struggled with depression. He had this tormenting spirit that came against him. So, maging nung si Haring Saul sa kanyang kalagayan bilang hari ay nagkaroon ng depression. Tutugtugan lang ito ni David. Aawitan niya lang ito. Ang masamang espiritu ay umaalis na. Nakakatuwa eh. Meron kasing ibang nagpupumilit tumugtog. Ayaw namang pagbutihin yung kanyang pagkanta. Kaya, imbis na lumaya si masasamang espiritu, lalong dumadagsa. Sa tuwing susumpungin si Saul ng sakit niya, patutugtugin lamang niya ng alpa si David, gumiginhawa na ang pakiramdam niya. Kapag naman nasa misyon siya ng hari, siya yung tagalagdala ng armas nito. Kaya, pansinin niyo mabuti, magkano kaya sweldo niya? Ulitin ko, mula doon sa pastulan ng tupa, ngayon, nasa palasyo na ng hari si David. Kaya ang tanong dito, magkano kaya ang sweldo niya? Sa Matthew chapter 6 verse 33, ito'y naranasan ni David. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong prinsipyong ito ay natutunan ni David. At itong itinuturo ng Diyos sa atin. Unahin mo ang Diyos. Unahin mong mapagharian ka ng Diyos higit sa lahat. Higit sa lahat. Hayaan mong makilala mo ang Diyos. Hayaan mong
Patuloy mong mapagtiwalaan ng Diyos. Hayaan mong patuloy mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya ito ang tamang panahon ng pag-aayos ng ating mga sarili. Oras na ng pagtalikod sa kasalanan. Oras na para maglingkod sa Panginoon. Oras na para sumunod sa Diyos. Oras na para muling magtiwala sa Diyos. Your time is coming. Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Kung ang hadlang ay ang iyong karamdaman, maniwala ka. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa iyong karamdaman. Kung ang hadlang ay ang kagipitan o ang kawalan, hinihikayat ka ng Diyos, unahin mo siya. Sumunod ka sa Kanya tulad ni David. Ang Diyos ang magpapadala ng mga tamang taong magdadala sa iyo sa palasyo. Promotion. Maaaring maisip mong disqualified ka na. Oo, disqualified tayo. Totoo yun. Ngunit ang Diyos ang tumawag sa atin eh. Anong magagawa nila? Siya ang may gustong bigyan tayo ng masaganang buhay. Hindi niya tinatanong kung gaano ba kabigat ang kasalanan natin. Ang tanong niya, handa ka bang tumalikod sa mga kasalanan at handa ka bang sumunod sa Kanya? Wala sa kamay ng sino man ang promotion mo o ang tagumpay mo. Ang lahat ng pangarap at pangangailangan mo'y nakasalalay lamang sa kamay ng Diyos. Itaas mo ang kamay at tanggapin ang lahat ng pangako ng Diyos. Tinawag ka niya dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Tanggapin mo ang kagalingan. Receive it. Tanggapin mo ang kalakasan. Receive it. Tanggalin mo ang kapatawaran. Receive it. Tanggapin mo ang lahat ng pagpapalang pinaghirapan ng Panginoong Hesus para sa iyo doon sa krus. Ipinapahayag ko, I declare, ang mga pagpapala ng Diyos ay suma sa iyo. Kagalingan, kalakasan, karunungan, kasaganaan, kapanatagan ng loob, kapanatagan ng isip, at puspusin ka nawa ng Espiritu ng Diyos ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen and amen. Ang ganyan na lang po muna ang ating mensahe ngayong umaga. Gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon upang i-share, upang sabihin sa inyo na mahal na mahal ka ng Diyos. At kung ikaw ay napagpala, hinihikayat kitang tanggapin mo si Jesus. Iyuko mo ang iyong ulo, ipikit mo ang iyong mata, at sumunod ka sa maigsing panalangin ito. Sabihin mo'y, Panginoong Jesus, nagsisisi na po ako sa aking mga kasalanan. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso upang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ipinapangako ko po sa iyo. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ang pangako sa iyo ng Diyos sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang sa kanyang nagsitanggap at nagsisampalataya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Congratulations, anak ka na ng Diyos. Kung ikaw may karamdaman, gusto kitang ipanalangin. Patong mong iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na mayroong karamdaman. Damahin mo ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay ngayong umaga. Ama, idinudulog ko sa iyo ang mga anak mong ito na nakapatong ang kanilang kamay sa bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman. Inihingi ko sa iyo, pagalingin mo sila. Panginoon, yung bunga ng iyong sakripisyo doon sa krus, tinanggap mo ang lahat ng sumpang para sa amin, maging ang aming karamdaman ay inako mo doon sa krus. Idinudulog ko sa iyo ang mga kapatid na ito na may karamdaman. Pagalingin mo sila. Kini-claim ko ang lahat ng pagpapalang bunga ng ginawa ni Jesus doon sa krus. I declare healing. I declare healing in Jesus' name. Salamat sa kagalingan ng mga anak mong ito. Salamat sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. In Jesus' name. Amen. Kung kayo po ay napagpala ng video ito, pwede niyo po itong i-share sa mga kaibigan ninyo upang sila man din po ay makatanggap din ng pagpapala. At kung kayo po ay pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ilagay niyo po dyan, ipatotoo po niyo doon sa comment section ng video na ito. Kagalakan po naming makabalita para naman po lalo kaming ma-inspire na maglingkod sa inyo at sa Panginoong Hesus. Pinagpala po kayo ng Diyos. Kayo po ay magpatuloy sa Panginoon at kung kayo po ay
nahipo o kaya ay na-bless ng video na ito, iminumungkahi ko po, ina-advise ko po sa inyo na maghanap po kayo ng church na malapit sa inyo, na ipinapangaral ay ang Panginoong Yesus at ang kanilang ipinapangaral ay mula sa salita ng Diyos. Kung kayo naman po ay nataga rito sa Anguno, meron po tayong church dyan sa Sitio Pinagpala, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Sa likod lang po yan ang Tahuna Building. Meron din po tayo sa Taytay, kung kayo po ay malapit sa Taytay. Meron po tayong simbahan sa number 72, Rosario Street, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Yung dalawang church po na yan ay 9 o'clock ang start ng worship service tuwing linggo. Ano po? Kaya kung kayo po ay gusto niyo magpatuloy sa Panginoon, iminumungkahi ko po kayo magpatuloy, dumalo po kayo sa mga gawain natin. O kung kayo naman po ay malayo sa aming lugar, maghanap po kayo ng malapit dyan sa inyo. Yung pong katulad ng Message of the Gospel Church. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kaluwalhatian, sa Diyos ang karangalan, tanging sa Kanya lamang ang aming pagsamba. In Jesus' name, Amen, Amen, and